Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay. Si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Kahit po napakahirap po ng buhay natin mga katambay. Lalong-lalo po ngayon pong bagong Pilipinas mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin. Saan man sulok ng Pilipinas o mundo o bansa tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay, ito pong mga napakarami pong issue about sa korupsyon, mga politiko sa institusyon po ng Kamara at Senado, ay talaga pong ang issue po nila ay nakatutok po sa impeachment ngayon mga tambay. Ito pong Senate President ay nagsalita po na hindi raw po siya interesado mga tambay na maging Vice President kung may impeach na raw po ang Vice President. Sigurado na yata sila na may impeach ang Vice President. At ganun din po ang senadora na oposisyon na senadora na wala po nakikitang korupsyon ngayon. Sa panahon po ng bagong Pilipinas, never nakakita ng korupsyon mga tambay. Ang senadora Risa Hontiveros. At meron din pong isang congressman ng Maynila na sinusuka na raw po yata ng taga Maynila, si Congressman Chua mga tambay. Si Joel Chua mga tambay. Pakinggan po natin itong tatlo na ito mga tambay. At komentuhan po natin ang talagang panglihis at syempre para mapagtakpan ang issue ng korupsyon mga tambay. Korupsyon, mapagtakpan yata. Puro sa kanila po kasi ang issue po ay puro korupsyon po sa loob ng 3 taon. Kailangan po nilang dalhin ito sa Vice President kayo mga tambay. Sa Vice President, syempre, impeachment. Nilinaw ni Senate President Francis Escudero na hindi siya interesado na palitan si Vice President Sara Duterte sakaling maalis ito sa pwesto matapos ang impeachment trial. Hinimok din ng senador ang mga mambabatas na nagsusulong ng impeachment na linawin ang motibo upang hindi mabahiran ng personal na interes ang magiging paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ayon sa konstitusyon, mamimili ang Pangulo ng mga maaaring kapalit ng Vice Presidente mula sa hanay ng mga mambabatas na at least 40 years old, tsaka ito magkahiwalay na pagbobotohan ng Senado at Kamara. Hindi ako interesado maging vice. Ang pangit naman nun sa panlasa, kami magdedesisyon, kaugnay niyan, tapos yung pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun. Kaya mga tambay, Vice President na po ang pinag-uusapan mga tambay, yung papalit pong Vice President. Hindi po interesado ang Speaker dahil sila raw po ang tatayong hukom sa paghatol po sa impeachment. Ibang klase po, no? Para sigurado na may impeach ng Vice President na wala naman po ibinulsa na kayamanan o pera, mga tambay. Ibang klase po sila. Ito naman po, pakinggan naman po natin na senadora na wala nakikitang korupsyon. So, sa tingin ko po, batay sa sinabi ni Senator Coco at yung pag-intindi ko rin sa tinatalakay nila sa konstitusyon at sa ating sariling rules on impeachment dito sa Senado, walang pumipigil sa amin na i-tackle yung articles of impeachment at mag-constitute bilang impeachment court. Hindi lang pwede, kundi dapat ay magsesyon ng Senado kung gugustuhin ng mayorya na talakayin na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa gitna ng mga usapin kung kailan magsisimula ang impeachment trial. Ayon sa mambabatas, sang-ayon siya sa pananaw ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na simulan na ang paglilitis bago pa ang pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Sa kabila nito, nilinaw ni Hontiveros na kinikilala rin niya ang pananaw ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi sila pwedeng mag-convene bilang impeachment court habang sila ay nakarises. Bunsod ng mga argumento, sang-ayon din ng senadora sa pagpapatawag ng all-member caucus o pagpupulong ng lahat ng mga senador upang mapag-usapan ang pananaw ng bawat isa. Kaya mga tambay, ang senadora, ang kanyang pananaw, kung siya ang tatanungin sa si Coco, ang dalawang oposisyon, minority, ay gusto na po kung sila ang tatanungin. At ito naman po isang congressman mga tambay, nagigil din po. Pakinggan po natin, mga politiko natin eh. Ang susi dito, si Senate President Chis Escudero. Siyempre, siya po kasi ang magbabalanse ng lahat eh. Kaya nga. Pero ang mayorya naman po, pwede rin naman po nilang gawin yan eh. They Ibig can sabihin, always at any time all the attention of the Senate leadership or pwede silang mag-request sa mga kasama nila
Ano ibig mo sabihin na kung mayorya, magbilangan sila, pag mayorya sila, kaya nilang outnumber yung utos ni Escudero? Kasi kaya naman po, sila rin po kasi ang naglagay sa leader. So, siyempre, sila rin ang po pwedeng magsabi. Parang kagaya lang po ng House yan eh. At the end of the day, kahit naman gusto po ng speaker ang isang bagay, kung ang majority naman po ay ayaw, hindi naman po ito mananalo. So, at the end of the day, it's a collegial body. Di ba? Ang Senate, ang Congress, it's a collegial body. So what are you saying? Parang ang himig, ang himig na pinupuntahan natin kung palitan na nila si Escudero. Kung hindi naman sinusunod yung mayorya, ang gusto ng mayorya ng Senado. Yeah, mga tambay, may plano pa yata palitan nila. Kung hindi naman daw sinusunod ng minority, mga tambay, ang speaker. Yan po si Joel Chua. Bago kayong mag-aangas sa media, di ba? Kasi ang aangas po nila sa mainstream media kasi nakatutok din kasi ang mainstream media natin sa impeachment, hindi po sa korupsyon. Hindi po nila tinututukan ng korupsyon katulad po ng oral argument na nakaraan po sa Supreme Court about sa PhilHealth. Ayaw po nila yan tutukan ng tutukan kung bakit po ang pera ng PhilHealth, pera ng taong bayan, pera ng taxpayer ay mukha yatang minamagic. Minamagic yata ang mga tambay. May mga pondo na, funded pa ng Korea. Korea mismo ang nag-funded sa mga proyekto pero yung naglipat pa rin sila ng kayamanan, mga tambay, galing sa PhilHealth. Ganyan po katindi. Pero wala pong investigasyon niya kahit po ang Kongreso, mga kabayan. Sagutin nyo muna yung sinasabi ng Supreme Court. Sagutin nyo. Di ba? Pinasasagot po sila ng Supreme Court, ng Senado at Kongreso about sa impeachment ng Vice President. Pero ang issue po ngayon at ang talagang tinututukan ng mainstream media, talagang sigurado na po na kailangan na urgent ituloy ang impeachment ng Vice President, mga tambay. At talagang pinag-uusapan na rin po at natatakil na rin po sa mainstream media na yung pagiging interest na kung ma-impeach po ang Vice President ay meron na pong yumayaw-yaw at umaamin na ayaw niya maging Vice President, mga tambay. Ibang klase. Sigurado na. Ano po ba ang dahilan? Bakit po gustong-gusto nila na ma-impeach po ang Vice President kahit po ito walang nilalabag na pagnanakaw, hindi nagnanakaw, ayon na rin mismo yan. Sa COA, wala naman nilalabas ang COA na ang Vice President ay corrupt at maraming ninakaw. Di ba? Ang natutuklasan po natin mga Pilipino, ang institusyon po ng Kamara at Senado ang napakarami pong issue ng korupsyon. Kasama po ang bagong Pilipinas nila, mga katambay. Di po ba? Napakarami po issue nila ng korupsyon. Pero may sagot naman po ang Vice President dyan. Kaya po nanggigigil po. Ang institusyon po ngayon ng Senado at Kamara ay gigil na gigil. Bakit daw po? Pasagutin natin si Vice President kung bakit po sila gigil na ma-impeach ang Vice President kahit walang kasalanan, mga tambay. Dahil, eto po, pakinggan po natin ang Vice President. May sagot po dyan eh. Gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema. Yeah, mga tambay, kasi gustong-gusto na pong maging Vice President daw po ni Martin Romualdez na tinatawag po ni Vice President na tambaluslos. Ayon na rin po mismo sa Vice President, gustong-gusto na po na maging Vice President ng Speaker, mga tambay. Ayon sa Vice President. Yan po. Kaya gigil na gigil po ang mga congressman at marami naman daw pong congressman na ayaw maging Speaker ang tambaluslos ayon sa Vice President. At ganoon din po sa mga senador. Hindi rin po sang-ayon lahat. Ang karamihan po sa senador, hindi naman daw po sang-ayon na maging Vice President ang Speaker. Napakahirap maging Vice President yan, mga tambay. Nakita nyo po, ang pera po natin ngayon, 3 taon, puro issue po, pera. Tapos magiging Vice President pa, yung kumukontrol ng pera ng institusyon ayon kay
Vice President Sara Duterte, kontrolado nila pera. Mga kababayan, unbelievable. Kaya po dito po sa ginagawa nila, mga kababayan, nabubunyag na po kasi sila kahit po ngayon sa Supreme Court, pinasasagot na po sila ngayon. At ito po, yung oral argument po nakarang araw lang po, hirap na hirap pong sagutin at talagang ang Solicitor General ay hirap na hirap po sagutin ang mga korupsyon o mga pera na mukhang magiging korupsyon, mga katambay. Hirap na hirap po silang sagutin ang ating pera kung saan po ito nilalagay. Sa bagay, nilagay naman daw po sa unprogram, mga katambay. At yung unprogram na yon, ayon na rin kay Atty. Vic, ay talagang ugat daw po ng korupsyon yon at yun daw po ang pinaglalagyan mismo, ayon kay Atty. Vic, ng mga pork barrel daw po ng mga politiko. At kitang-kita naman ng mga Pilipino ngayon na talagang ang pera po ng bayan ay gamit na gamit po yata sa pamumulitika. Grabe po ang pera ngayon. Grabe po ang paggastos yata ng mga politiko. Lalo po itong kampanyahan. Bumubuhos po yata talaga ng pera sa kampanyahan, mga kababayan. Ibang klase. At nakita po natin, nakapagtataka lang. Si Kamanong, nagtataka po ako, mga kababayan. Nagtataka po ako sa mga senador katulad po ni Coco Pimentel at lalong-lalo po kay Senadora Risa Hontiveros. Nagtataka po ako. 3 taon po 3 taon. Ito po'y napakagaling po nito maghanap ng mga anomalya. Lalong-lalo po si Senadora Risa Hontiveros. Napakagaling po nito maghanap ng anomalya, lalo po ng mga korupsyon. Korupsyon ng gobyerno. Bumabatikos po ito at bumabanat. At naghihiring ito. Napakagaling po maghiring ng Senadora Hontiveros. Bakit po ngayon? Nag-3 taon na po. Magta-3 taon na. Never po ito naghiring ng korupsyon. Never po nagpatawag at bumuo ng committee para imbestigahan ang mga korupsyon. Di ba? Yung flood control na lang. Putok na putok. Napakaraming namatay na mga kababayan natin sa Bicol. Wala man lang imbestigasyon ang minority. Wala man lang imbestigasyon ang Risa Hontiveros, ang Coco Pimentel. At ganun din po sa Kamara. Sa House of Representatives, wala rin pong imbestigasyon. Bakit nagkaganon ng flood control? Wala rin imbestigasyon sa ginto. Itong sila Risa Hontiveros, wala rin, nada. Mas nakakatutok po sila sa impeachment. Na hirap po silang patunayan ito. Di ba? Kaya nga po sila pinasasagot. Kailangan nila sumagot dahil yung ginawa po nilang, yung pang-apat na impeachment na ginawa nila, ay minakitaan po nito na hindi tama ang proseso yung pang-apat na impeachment na ginawa nila. Na nakita rin po ng taong bayan kung paano po pumutok ang ginawa po nilang impeachment sa Kamara. Meron po kasing pera na involved. Ayon po yan sa mga congressman na sila mismo ay umamin na hindi bababa sa 100 milyon hanggang 200 milyon daw po ang bawat isang pirma ng congressman. Ma-impeach lang po sa House of Representatives ang isang Vice President Sara Duterte. Mga kabayan, unbelievable. Lalo po ito isang congressman, si Chua. Yung congressman na Maynila, si Chua. Grabe, no? Gigil na gigil po na maumpisahan na po ang impeachment. At talagang lahat yata nangaharang na hindi maumpisa ng impeachment ay talagang kailangan po nila na palitan o sinasabi na pwede naman palitan daw ang speaker, ang Senate President. Grabe, no? Pagdating naman sa Senate President, mga kababayan, para sigurado na silang lahat na may impeach nila ang Vice President at talagang ang pinag-uusapan na po at nababanggit na po ang papalit. Ibang klase, no? Ibang klase sila. Kung sino pa yung mga ulupong di umano. Kung sino pa yung mga ulupong di umano sa gobyerno. Kung sino pa yung mga kurap di umano sa gobyerno. Kung sino pa yung mga magnanakaw di umano sa gobyerno. Sila pa yung gigil na gigil yatang mag-impeach sa Vice President. Sila yung mga nanganganib na sila sa taong bayan na hindi makabalik. Lalong-lalo po ang isang congressman Chua ng Maynila. Mga kabayan. At alam naman natin kung makakandidato rin po ang isang Coco Pimentel, mga tambay. Mayor yata ang tinatakbo niyan. Ang medyo safe lang po dyan dahil hindi pa po tapos ang kanyang termino.
ay ang Senate President at ang isang Risa Hontiveros, mga tambay. Mananatili pa po yan sa Senado ng 3 taon. May 3 taon pa po yan, mga kababayan. Kaya po malalakas ang loob, mga kababayan. At hindi natin alam, mga kababayan, dahil ang pera po, bumabaha po ng pera ngayon sa kanila. Dahil puro pera po ang issue Di ba? Dahil may pumutok na rin pong issue niyan Di ba? Dahil mismo ang Senadora Amy Marcos ay nagmarites niyan na ang budget daw po sa pagpapabagsak sa isang Vice President ay 1 trillion. Sa natutuklasan po ng taong bayan ngayon ang mga pera, trillion po ang pera na nagiging involvement po dito po sa hindi po nila maipaliwanag kung saan napunta o paano nila ginamit at nasaan ang pinagbilan ng ginto at sino ang bumili ng ginto. Mga kababayan, sino at nasaan? Pati ang pinagbilan, ano pinaggamitan, wala po silang audit dito, walang report, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi ng taong bayan, baka yung ginto natin na pagparti-partihan na. Hindi kaya, nagparti-partihan na sila at gagamitin dito sa pagpapabagsak sa isang Vice President, hindi kaya? At nakapagtataka, mga tambay, usapin pa rin po, ipinag-uusapan pa rin po sa Korte Suprema ang 2025 National Budget. Pero, napakabilis po. Nakapag-withdraw na po sila. Ayon po kay Atty. Vic, nakapag-withdraw na rin po sila. Ang institusyon po, kasama po ang Pangulo yata, mga tambay. Ang Bagong Pilipinas ay nakapag-withdraw na po ng hindi bababa sa 4 trillion. Doon po sa national budget po natin na 6 trillion mahigit. January pa lang daw. 4 trillion na mahigit ang na-withdraw nila. Samantalang pinag-uusapan pa sa Korte Suprema yung anomalya na napakaraming blanco na singitan po ng 241 billion ayon kay Congressman Ungab at kay Atty. Vic Rodriguez at kay dating Pangulong Duterte. Grabe, no? Pero sa impeachment pa rin sila. Kailangan po lahat ng issue ng kapirhan sa impeachment pa rin po. Yan po ang nakikita po natin, lalong-lalo po sa mainstream media. Wala pong tinututukan araw-araw ang issue ng korupsyon, pera natin. Wala po. Hindi po katulad ng mainstream media. Ang nakikita po natin sa mainstream media, nakatutok lang po sa impeachment ng Vice President at syempre po kay dating Pangulong Duterte. Lahat ng sinasabi, lahat ng sasalitain ng dating Pangulong Duterte ay pinasasama nila, mga tambay. Ibang klase, no? Ibang klase itong gobyerno na ito. Ganito, ngayon, mas malala pa yata ito sa gobyerno nung dating na sinuka po at siniyot sa Inidoro. Yung panahon po ni Pinoy, di ba? Nung panahon po ni Pinoy, galit na galit po tayo, galit na galit ang taong bayan dahil napakapangit ng pagpapatakbo ng gobyerno ni Pinoy. Kaya nga po lahat ng politiko na na-involve o nakadikit sa Dilawan at Pink, di po ba halos shoot sa Inidoro? Pero ngayon sa Bagong Pilipinas, mukhang mas malala pa. Mukhang mas malala pa yata ang sitwasyon, mga tambay, sa Bagong Pilipinas. Ibang klase po. Lahat po ng magandang programa ng dating Pangulong Duterte, mga tambay, ay hindi po tinuloy. Bagkus, lahat ng magandang programa, taliwas pa sa gusto nilang mangyari. Katulad na lang po ng droga. Droga, mga tambay. Ngayon, kamusta na po ang droga sa ating bansa? Kamusta na po ang mga addictus? Diba? Hindi po pinag-uusapan yan. At hindi po pwedeng itakel po yan. At hindi pwedeng ibalita yan. Kasiraan po ng Bagong Pilipinas yan. Kailangan, lagi lang tayo nakatutok sa impeachment sa Vice President. Kasi ang problema lang ng bansa, mula nung maupo ang isang Pangulong Marcos Jr. at maupo ang isang Speaker ng Kamara, walang problema ang bansang Pilipinas, Duterte lang. Duterte lang ang tututukan natin ng 6 na taon. Nakaka-3 taon na po sila ngayon 3 taon na po na tinututukan po ang Duterte. Mga tambay, yan lang ang problema ng bansa, Duterte. Wala tayong problema sa korupsyon, sa mga pagnanakaw ng mga politiko. At sa mga pumapasok nating bulto-bultong droga, napakataas ng krimen. Wala pong issue yan. Hindi po problema ng bansa yan. Kahirapan, hindi po issue ng bansa
ang kahirapan. Pangako na 20 pesos, hindi issue yan. Hindi pinoproblema ng bagong Pilipinas yan. Hindi nakatutok dyan. Sa napakataas na inflation, lalo sa kawalan ng trabaho, hindi problema ng bansa yan sa bagong Pilipinas. Ang tanging problema lang ng bansa, kasama ang institusyon ng Senado at Kongreso, ang mga Duterte lamang, mga bayan. Pati korupsyon, wala yan. Hindi problema ng bansa ang korupsyon. Nauubos ang pera, nagkakautang-utang pa tayo, pati ang ginto natin na ibebenta pa. At hindi naman lang sinasabi sa Pilipino kung magkano pinagbilan at sino bumili. At saan binenta. Yun ang matindi. Saan kaya binenta? Di ba? Mga kababayan? Kaya kung pag-aaralan mo yung sitwasyon ng bagong Pilipinas sa loob ng 3 taon, ito lang po ang nahita ng mga Pilipino. Isang damukal na pera ang ibinibigay natin para gastusin taon-taon. Pero ito lang ang achievement nila sa atin. 3 taon tayong binigyan ng achievement, pamumulitika. Ang mga proyekto, halos walang budget, katulad na lang po ng subway. 80% ang tinapyas sa pagpapagawa po ng subway at mga tulay at mga karsada at yung ating mga tren na magdudugtong sa mga probinsya. Halos walang proyekto, budget. May proyekto, ayaw naman lagyan ng budget. Pati ang Mindanao, ang mga proyekto sa Mindanao, ayaw rin po budgetan ng malaki. Ang lalaki po ng tapyas. Pero magugulat ka naman, nung matuklasan, nasaan program ang pera ng bayan? Nilalagay saan program daw? Pati nga Supreme Court nagugulat. Bakit napakaraming pera ang unprogram? Mga katambay, ibang klase ang bansa natin ngayon. Ibang klase. At walang lumalaban sa korupsyon ngayon. Nakapagtataka. Si Kamanong ay nagtataka. Nakatutok lang po lahat ang institusyon. Buong puwersa ng pamahalaan nakatutok sa mga Duterte, kasama DOJ, NBI, kasama pa kapulisan. Di ba? Ganon din po ang institusyon ng Kamara at Senado, nakatutok lang sa Duterte. Di ba? Never! Wala man lang tumutok kahit anong ahensya ng gobyerno, kasama ang institusyon ng Kamara at Senado, tumutok man lang kahit isang korupsyon. Isa lang. Isa lang ang hinihiling ni Kamanong, isa lang. Tutukan lang isa. Meron po ba? Wala. Nakatutok lang sila sa ikasisira at ikababagsak ng Duterte. Yan lang po ang priority nila, mga kababayan. Kung ako po, magre-request lang po ako. Pwede naman mag-request, di ba? Dahil pasweldohin natin sila. Tayo nagpapasweldo sa presidente. Tayo rin nagpapasweldo sa mga congressman at senador. Pwede tayo mag-request. Di ba? Nagre-request. Baka naman pwedeng mag-request si Kamanong sa mga politiko na mambabatas, sa mga congressman at senador. Magre-request po si Kamanong na gawin nyo na pong batas para po legal na. Ano po yung gagawing batas ng mga politiko? Gawin nyo na pong batas na gumawa po kayo ng batas, mag-file po kayo ng batas at sa batas nyo na po, natututukang pabagsakin ang mga Duterte. Gawin nyo na pong batas ang pagpapabagsak sa mga Duterte para hindi na po kayo kinikriticize. Wala nang babanat sa inyo na katulad ni Kamanong na walang nakitang ginawa nyo sa loob ng 3 taon kung hindi pamumulitika. Gawin nyo ng batas. Mag-file na po kayo. Gumawa na po kayo ng batas na itong batas na ito ay para lang sa mga Duterte, para lang sila pabagsakin. Di ba? Pabagsakin law ang mga Duterte. Yan, gawin yung batas yan. Para ang taong bayan, nakita na, gumawa kayo ng batas, yung Duterte law para pabagsakin sila. Di ba? Para hindi na kayo mahirapan. Kasi ayaw na ayaw nyo kayo kinu-question. Tapos sasabihin nyo sa nagku-question sa inyo, fake news. Fake news. Di ba? Para hindi na kayo masabihan ng fake news, gumawa na kayo ng batas, ang Duterte law, para sila pabagsakin. Di ba? Gawin nyo ng batas para yung 3 taon, batas na yung pagpabagsak sa mga Duterte, hindi na kayo mape-fake news. Wala nang fake news kasi ginawa nyo ng batas para pabagsakin ng Duterte.
lalo ang Vice President. Di ba mga kabayan? Suggestion lang ni Kamanong para hindi na kayo namumblema sa sinasabi niyong fake news. Di ba? Gawin yung batas yan. Suggestion ko lang yan. Hirap na hirap po sila eh. Hirap na hirap po silang tamnan ng kaso. Hirap na hirap po silang impeach. Kailangan pagtulong-tulungan pa nila kasama ang mainstream media, social media. Para lang ang popularidad ng mga Duterte pabagsakin at sirain nila. Hirap na hirap sila eh. Ako'y naaawa na sa kanila eh. Naaawa na po ako sa kanila, mga tambay. Kasi bakit? Napakarami nilang sinasabing sila'y tama. Sila'y tama. Tama lahat ang ginagawa nila. Napakarami na ebidensya na ginagawa. 3 taon na. Yung 3 taon na yun, hindi pa nila na-perfect. Bakit kanyo? Kung na-perfect ba yun, bakit sila'y patatawag ng pasasagutin ng Supreme Court? Sige nga. Di ba? Kung yung ginagawa nilang pagpapabagsak sa Vice President, yung impeachment, kung yun ay talagang perfect na, totoong-totoo, ang inaakusa nila ron, at perfect na yung ginawa nilang paggawa ng, proseso ng paggawa ng impeachment, di sana wala na silang sasagutin sa Korte Suprema, ang Senado at ang Kongreso. Di ba? Ibig sabihin, hindi perfect, sablay. Bakit ka pa sasagutin? Kasi, kung yun pinag-aralan kasi ng Korte Suprema yan di ba? Yung sinampa po na petisyon. Di po ba? Kaya nga pinasasagot sila na bakit yung kinu-question ng kampo ni Vice President, kinu-question. May nakita rin ng Korte Suprema ron na kailangan yung sagutin na merong paglabag. Di ba? Kung yun antimano, nakita ng Korte Suprema lahat ng isinumite ng mga abogado ng taga Mindanao, halos taga Mindanao yung mga abogado na nagpetisyon, doon pa lang sasabihin na ng Korte Suprema na walang ground para sagutin kayo ng Kamara at Senado dahil lahat ay okay na, wala silang nilabag na batas. Wala silang batas, di ba? Na sinasabing yung batas sinaklawan nila. Di ba? Di ba mga kabayan? Kaya hirap na hirap sila Unbelievable. Yan po mga tambay ang ating komento sa mga mambabatas na mga sinasabi daw po di umano mga ulupong, mga di umano'y mga magnanakaw, mga sakim na sakim daw po di umano sa mga kapangyarihan itong mga tao na ito. Mga kabayan, kaya nga sinasabi ko kaya siguro nila ginagawa ito bago tayo magtapos. Kaya po siguro nila ginagawa na mag-ipon po yata ng napakaraming ginto at napakaraming kayamanan dito sa lupa. Baka kaya gamitin din nila ito sa kabilang buhay. Panuhol. Susuhulan nila para hindi sila mapunta sa impyerno. Di kaya? Ay nako, patawarin sila. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe mga tambay. Wag na po natin sila pabalikin sa 20 Congress. Yung 19 Congress, i-shoot na po natin sa inidoro lahat yung mga tambay. Alam nyo naman po yon. Alam nyo po yung mga kababayan, mga katambay. Kilala nyo po sila, yung mga senador na yan. At kilala nyo po yung mga congressman sa inyong distrito. Kilala nyo po yan. Pumuputok naman po yan, lalo yung mga tumanggap at sinasabing kasama doon sa 100 to 200 million pesos na natanggap nila sa impeachment ng Vice President sa House of Representatives. Muli po mga tambay, ingatan nawa, paalam, bye-bye.